Kahapon nakatanggap ng sulat si Governor Chavit Singson galing sa Blue Ribbon Committee na sinasabing pinopostpone indefinitely yung hearing ng Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control projects. So, hindi makakapag-testify si Governor Chavit Singson. Ngayon, kahapon din, nagkaroon ng oral arguments sa Supreme Court regarding sa unprogrammed funds na prina-prioritize na ilabas ng gobyerno at inamin ng Solicitor General na in fact, bago mag-release ng SARO tungkol sa mga unprogrammed funds na karamihan ay nasa flood control projects, ito ay pinapaalam ng Pangulo through the DBM. Kasi sabi nga ni Justice Leonen, hindi naman po pwede na magre-release ang alter ego ng Pangulo ng SARO na hindi alam ng Pangulo. So kahit alter ego ang maglabas, it's still the act of the President. But inamin ng Solicitor General na pinapaalam sa Pangulo na lumalabas ang SARO. Bakit ko sinasabi itong dalawang ito? Kasi matutumbok na yung magiging testimony ni Governor Chavit Singson ay patungkol sa mga anomalya ng mga flood control projects sa Ilocos Norte na ginagawa pa lang hanggang ngayon pero 2024 pa dapat tapos. Tapos ngayon doon sa hearing sa oral argument sa Supreme Court, nakikita na alam ng Pangulo na lumalabas yung pondo ng bayan. Ngayon, ang kulang na lang, yung testimonya ng 18 Marines na nagdidiin at nagsasabi na in fact tumanggap ang Pangulo, tumanggap si Sandro Marcos, at tumanggap yung iba't ibang opisyal ng gobyerno at hindi opisyal ng gobyerno ng pera. At iugnay ito doon kay Adrian Bersamin na naggawa ng affidavit na ipinakita kay Congressman Libiste na alam din nila Congressman Erice na ang laman doon ay nagsasabi na mayroong text message si Pangulong Marcos at si Bersamin regarding sa delivery ng pera sa Pangulo. With all of this happening, nasa gitna tayo ng krisis sa ating ekonomiya. Nothing is happening fast. No offer of solution whatsoever. Pero isa ang sigurado, kung hindi nasayang yung pera na para sana sa taong bayan, baka marami pa tayong pera na magagamit para makatulong sa mga mamamayan natin ngayon na nasa krisis tayo. Pero pinipilit pa rin ng administrasyon na ito na walain ang usapin ng flood control project na trilyon ang nawalang pera ng taong bayan na malaking bagay para sa ating bansa. Maliit tayong bansa, marami tayong utang, pero hindi pa rin natin inaalagaan ang pera na ginagamit natin para sana sa ikauunlad ng bayan natin. Ito po ay sinasabi ko because of these recent events. And I can safely conclude na hindi talaga po pwede na hindi alam ng Pangulo yung nakawan na nangyari. Hindi denial ang kailangan. Hindi pag-divert ng issue ang kailangan. This needs to be investigated deeply. Lahat dapat dito nang nasa gobyerno na may kapangyarihan mag-imbestiga ay nag-iimbestiga. Pero ang nangyari, iniimbestigahan ang mga taong nag-iimbestiga. Yung mga taong nagsisiwalat
yung mga taong nagsasabi na yung malawakan katiwalian, yung malawakan na kawan ay may kinalaman ang Pangulo dito. Sayang ang bayot.